Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta naman po kayong lahat? So ayun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So titignan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Okay, kanino po bang love reading itong masasagap natin ngayon? Okay, so guys, meron tayong got a drink. So, I think yung iba sa inyo, nalilimit ka eh, kasi naka-reverse to nakuha natin, no? Pwedeng na doon ka sa point na hindi mo na magawa yung mga bagay na gusto mo. Pwedeng naglilimit ka din sa mga circle of friends mo. Okay? Kasi pwedeng feeling mo hindi ka na belong or hindi mo na alam kung paano makikisama ngayon. Like, siguro iba sa inyo na nandun kayo sa punto ng buhay nyo na nagmo-move on kayo. So, ano ba yun? Pag nagmo-move on, di ba? Parang ang bigat, lalo na kung nandun ka sa cycle na hindi iniwan eh, parang tinalikuran or hindi mo muna masyadong pinrioritize yung mga kaibigan mo, hindi mo na rin masyadong pinapakinggan yung family mo kasi nakapokus ka lang dun sa partner mo. So, ngayon, since lumabas to, ang nakikita ko dyan guys, malakas yung energy ng mga single dito. Okay? Tinatry na rin siguro ng iba sa inyo na makipag-socialize, mag-move on, makipag-talking stage, ganon. Pwede may mga nakakausap na kayo. So, at least may progress, no? Tignan pa natin. Actually, medyo mahirap to sa side nyo, sa pinapakita sa akin dito, kasi pwedeng hindi ka talaga sanay makasalamuhan na. Okay, matagal kang parang na-stuck, nakulong, nabilanggo. Then, yung tipong parang wala ka namang ginawa kundi magmahal, mahalin lang yung partner mo, nandun ka lang sa bahay, or pwedeng trabaho-bahay ka lang talaga, wala kang ibang naging goal sa buhay kundi ganon. Hanggang sa parabang nauwi kayo ngayon sa ending. Okay? So, parang hirap sa inyo na parang makisalamuha sa ngayon. By the way, check natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong let's go out of our comfort zone. Ayun o. So, alam nyo guys, nagmo-move on yung iba sa inyo. Oo. So, I think tinatry nyo na talaga na lumabas sa comfort zone mo. So, yun naman talaga guys yung tama eh. Yung iba sa inyo pwedeng nagkakaroon kayo ng panic anxiety. Yung tipong pag lumalabas kayo ng bahay, parang ilang kilometro pa lang yung layo sa bahay nyo, nagpapalpitate ka na, nahirapan ka ng huminga, parang hindi mo kaya, no? Parang gusto mo bumalik sa inyo, parang kailangan nandun ka lang. Ang hirap nun eh. Ang dami nakaka-experience niyan guys, lalo na yung may mga, yung parang kakapanganak pa lang. So, kahit hindi naman guys, kakapanganak pa lang, pwedeng sobrang stress lang din talaga, no? So, ang hirap guys na may panic anxiety. So, sinasabi lang dito guys, try mo. Baka kasi merong mas magandang pwedeng mangyari or merong mas magandang opportunity bukod dyan sa akala mo is comfort zone mo, na akala mo nandito na yung safe zone mo, pero baka yung safe zone na tinatawag mo, yun lang yung parang nagpapatrigger doon sa depression or anxiety mo lalo. Kasi inaalagaan mo siya. Hindi mo siya tinatry na i-overcome. Hindi mo siya tinatry na parang hindi mo siya tinatry na i-overcome para mas maging maganda sana yung kalalabasan, okay? So, for my opinion, dito kasi pwedeng may nag-encourage sa'yo or pwedeng nakakasalamuha mo na ulit yung mga kaibigan mo, nakikipag-social life ka na ulit, nagtatry ka na ulit lumabas sa comfort zone mo. So, parang medyo tahimik yung energy mo eh. Okay? Like, parang parang hindi ka nasanay.
So, ang hirap ng ganito, yung tipong pag masyado ka nang na-manipulate ng partner mo, sa totoo lang, tuluyan ka nang nawalan ng lakas. So, ayan guys i-advise ko sa inyo, kung nandun ka pa sa cycle na yun na parang wala ka nang nakikita dun sa mundo mo, kundi yung partner mo lang, ibig sabihin yan guys, mahina ka na. Hindi naman totally parang mahina ka na sa lahat ng bagay. Pwedeng nawala na yung lakas ng loob mo, yung pagiging wise mo, pagiging independent, yung pagiging malakas mo dati, nawala na yon. Okay? So, nandun ka na sa point na tuluyan ka nang na-manipulate ng person mo. Tuluyan ka nang nasakop niya. So, yun yung mas alarming, guys, no? Yung nakikita ko sa inyo, guys, kaya nakaka-alarma. Kasi, anytime pwede ka nang iwan, eh. Okay? Pwede mo siyang habulin. Kasi nandun na yung takot mo. Okay? So, nakakatuwa dito guys, nasa cycle na kayo. At least may progress na nangyayari. Ang nakakatuwa dyan, meron pa rin kayong mga kaibigan na nakakaalala sa inyo sa pinaka-lowest point na buhay nyo. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong surprise. Ayan. So, sinasabi lang dito, guys, parang parang itong relasyon na to, guys, nagbalikan siya. Okay, naghiwalay na kayo, tapos parang nagbalikan. Then, dati, sobrang, na-appreciate mo kahit mga maliliit na bagay, lahat ng mga maliliit na bagay na ginagawa niya, or kahit action, sobrang na-appreciate niyo tong taong to. Pero ngayon, guys, may nagbago na eh. Okay, kasi nandun ka na sa process. Like, nakikita mo na kung ano yung mga masamang ginawa niya sa inyo, kung ano yung masamang epekto nitong taong to sa inyo. So, guys, lagi nyong iisipin, no? Pipili kayo ng maayos na karelasyon. Huwag yung manipulative. So, ano ba yung mga manipulative na zodiac sign? Pero depende pa rin yan sa tao. Okay? Huwag kayo dun sa mga masyadong sad boy, sad girl. Kasi, yung paawa effect nila, guys, na yun sign na manipulative yung partner mo. Okay? Dapat piliin nyo yung taong strong. Yung taong lagi kayong masaya, wag na sa masyadong emotional. Though, maintindihan natin guys, kung yung pagiging emotional niya is bihira lang naman, minsan lang naman mangyari. Pero kung, di ba, kung gano'n na talaga siya guys, buong buhay niya, ang hirap niyan. Mahirap na siyang ialis dun sa na yon. Kalugmukan. Okay, madadamay ka na lang dyan, sa totoo lang. Okay, so by the way, nakakatuwa kasi nag-move on na talaga kayo. And tinatry mo nang umalis dun sa comfort zone mo. So, again guys, manipulative tong partner mo. Kasi kung hindi siya manipulative, hindi ganito katindi yung nangyari sa inyo. Hindi ganito katindi yung nagiging impact sa inyo ngayon. Yung pinapakita kasi sa akin guys, depression, anxiety, stress, halo-halo na. Okay? So, in depression kasi guys, yung nag-hold back ka sa past, diba? Yung anxiety naman is yung nilulook forward mo na kung ano yung gusto mo sa future, tapos parang feeling mo hindi mo na siya maaabot. So, nangyayari guys, nape-pressure mo yung sarili mo. Doon yung stress, yung current situation yun ng partner mo. Okay? So, halo-halo na siya guys. Wala ka na nagiging peace of mind. So, I think, toxic na to. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong you are lucky. Wow, maswerte ka pa rin daw sinasabi dito. Siguro maswerte ka pa rin sa ibang bagay kasi kahit papano may tumutulong sa inyo na maging masaya ulit. Okay? Na may mga kaibigan ka rito na nandiyan na para bang handang tulungan ka na makalimot diyan sa pinagdadaanan mo. Okay? Tignan pa natin. Oops. Ayan, no. So, toxic na talaga yung relationship nyo, guys, ng person mo. May mga, na dito, may mga times na parang nagkakaroon na ng confrontation, cheating issue. Pag tinatanong mo siya, guys, pwedeng hindi na sumasagot. Tapos, ikaw pa yung babaliktarin niya na parang nagger ka kasi, masyado ka nagbubunga nga, masyado kang negative. Diba? Dapat, tinatanong mo yan sa kanya kasi masayahin ka naman nung nakita ka niya eh. Nung
pinasok niya yung mundo mo eh. Yung pagiging negative na yan, guys, nakuha mo na lang yan sa partner mo. Nakuha mo yan sa kanya. Oo. So, guys, wala ka lang makukuhang tamang sagot niyan sa partner mo. Kasi dito pa lang, pinapakita na eh. Okay? Pinapakiramdaman mo na talaga na may nagbabago na sa kanya. Na parang bang pinipilis mo na lang yung sarili mo sa kanya or ipipilit mo na lang yung sarili mo sa kanya. So, alam nyo guys, worth it ka. Okay? Marami ka pang pwedeng gawin. So, kailangan mo lang mag-explore. Hindi ka para hanggang dyan lang. Marami pang pwedeng mangyari. So, kung bakit nangyayari sa inyo to, ang daming challenge, kung bakit ka pinapahirapan ng ganito, kasi may mas maganda na paparating sa inyo. Okay. So, by the way, check pa natin. Kanino po itong love reading. So, lagi nyo guys iisipin, kung gaano kabigat ang problema, ganon din kalaki yung blessing na paparating. Legit yan guys. Hindi ka papahirapan ng ganyan kung walang nag-aantay sa inyo na mas magandang surprise. Kung walang mas magandang paparating or kung walang mas kung di aayos yung buhay mo doon sa bagay na yun. So, I think dito kasi hindi nagiging maayos yung buhay mo dito sa partner mo or sex mo kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon. So, yung pinapakita lang sa akin guys, may magandang mangyayari dito. Okay, so by the way, meron tayong spread the love. Okay? Kung single mom ka, single father ka guys, hindi mo naman kailangan i-pressure yung sarili mo na maghanap ng partner talaga. Na para bang yun na lang yung kulang sa inyo. Yung taong tutulong sa inyo, yung taong parang piling nyo kukumpleto sa inyo. Hindi nyo yan guys kailangan. Okay? Ang kailangan mo dito ngayon, buuin mo muna yung sarili mo. Kasi, ayan o, may nagmamahal sa inyo. Kailangan mo lang ma-appreciate to. So, ang sinasabi lang din dito guys, kung nagkaroon ka ng conflict sa family mo, lagi mo to tatandaan na sila pa rin yung babagsakan mo, sila pa rin yung uwian mo, sila pa rin yung tutulong sa inyo. Kahit na sa tingin nyo, wala rin naman silang may tutulong. Pero ito kasi guys, yung iba sa inyo guys, pwede nagkaroon kayo ng conflict sa family, no? Pero sinasabi rito, sila pa rin yung tatanggap. Huwag kayong mahiyang lumapit. Huwag kayong mahiyang lapitan yung mga taong dati yung iniwasan. Ito, mga kaibigan mo nga ngayon yung liwayakap sa inyo ngayon, no? Parang sila yung nakakatulong na mag-heal ka ngayon dyan sa pagkalugmok mo, di ba? So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Okay, additional message. Kanina po itong love reading. Game over. So, yun. Kailangan mo lang tanggapin talaga sa sarili mo. Actually, guys, nakikita ko naman mukhang tinatanggap mo na talaga sa sarili mo. Natapos na talaga to. Hindi mo na para balikan pa. Talagang yung iba sa inyo nagkakaroon talaga kayo ng matinding realization. Pero ang nakakatuwa, hindi ganun katindi yung nagiging galit nyo sa kanya. Doon sa ex-partner nyo, na kahit ganun kalala yung ginawa sa inyo, or kung sobrang nakaka-stress yung ginawa sa inyo, guys, mas nakikita kita dito na gusto mo lang makaalis dun sa lungkot. Okay? Ayun yung pinapakita sa akin dyan. So, by the way, additional message. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong doing nothing is fine too. 'Di ba? Alam nyo guys, hindi mo naman kailangan, ayun, kakaulit ko lang, no? Hindi mo kailangan i-please na yung sarili mo dito sa partner mo na hindi naman nakikita yung worth mo. Yung partner mo guys na parang ang dating is tinatapon ka na lang. Okay? Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo dyan sa taong yan. Lagi mong tatandaan na deserve mong mahalin and kung ano man yung mga, or kung sino man, or kung ano man itong natatapos sa buhay nyo, kung sino man yung maalis sa buhay nyo guys, lagi nyo tatandaan na may mas magandang darating. Proven and tested. Proven and tested. Marami nang nagpatunay niyan, guys. Sa totoo lang, di ba? So, sino ba yung kailangan nyo, guys, nilalapitan? Yung mga taong may experience na. Yung mga taong may mga pinagdaanan. Hindi dahil para ikumpara mo yung sarili mo. Para ma-inspire ka. Okay? Na kung kinaya nila, kaya mo rin dapat. Tingnan mo, oh.
Okay, ngayon kasi mukhang kalmado na yung energy eh. Hindi na ganun ka-pressure yung nakikita ko sa inyo. Pero mas nagiging payapa at tahimik ka ngayon. Mas nakikita kita na someone na mas gusto mong i-workout talaga yung ano, yung sarili mo and i-heal talaga totally yung sarili mo. Baka may mga nagpapaganda dito, no? May nagpapagwapo. Okay, so by the way, meron tayong I've got superpowers. Di ba yun, binabalik mo na at nagkakaroon na ng awakening yung iba sa inyo. So, nakikita ko guys, pwedeng malakas yung spiritual nyo. Pwedeng highly intuitive ka, no? Bukas yung third eye or ano ba, manggagamot ba kayo? Baka nagtatarot din kayo guys. Okay, so sinasabi kasi dyan guys, ito. Okay, parang bumabalik ka na or unti-unti ka nang ibabalik doon sa dating ikaw na nawala dahil minahal mo tong maling taong to. Okay? Hindi mo na nakakilala yung sarili mo ngayon. Kasi ginawa mong mundo yung dapat tao lang. Okay? Masyado mong sinamba yung taong hindi naman naging worth it. Okay? So, by the way, tignan natin. Additional message. Meron tayong take care of yourself. Ayan. Totoo to guys. Una sa lahat, mamahalin mo yung sarili mo. Okay? Pag pumasok kayo sa relationship guys, huwag niyong ibibigay yung buong ikaw para hindi mo nararanasan tong klase ng depression. Or kung alam mo naman sa sarili niyo guys na sobra kayo magmahal, yung tipong baklang-bakla talaga kayo magmahal guys. Kung alam niyo naman sa sarili niyo na ganon, ngayon, dapat matuto na kayo na limit na lang kayo sa mga ganong bagay. Una sa lahat, mahalin nyo yung sarili nyo, ha? Okay? So, by the way, titignan natin, ha? Ano na yung magiging ganap dyan sa taong yan. Kasi overall energy mo yan. Okay, gamit tayo nito. Tarot. Okay, kanina po itong love reading, spirit guide, additional message. O, diba? Three of Swords, so sobra kang sinaktan nito. Madaming beses kang binitray, ang daming cheating, nagtiis siguro kayo guys ng mahabang panahon, then hindi talaga siya guys nag-work. Okay, tipong nagtiis ka kasi baka akala mo may magbabago. Yung akala mo yung pagtitiis mo na yon, pwedeng okay na yon, baka ma-realize na niya. Kasi ikaw yung nagstay. Diba? Tanga yung mga taong ano eh, yung mga taong minahal mo na, yung pinili mo ng patawarin, pinili mo ng magstay kahit paulit-ulit ka sinasaktan, pero iiwan ka pa rin. So, mga tanga yun, no? Lagi ko sasabihin sa inyo guys, na deserve mong mahalin. Ngayon, kung ikaw, pinipili mo magbago para sa kanya, tapos siya, wala siyang planong magbago, alis na, sibat na yan, kasi love bombing na yan guys, patibong na yan, no? Okay? Yung tipong ibinibigay niya sa inyo lahat eh. Dito pa lang guys, ang pinakita sa atin, yung pag-move on mo na agad. So again, meron tayong Knight of... okay, mabait kasi sa ibang tao. Okay, so never mo siguro guys na imagine na kaya niya tong gawin sa inyo. Kasi hindi mo talaga naiisip eh. Isa pa parang mabait nga siya sa ibang tao, mabait siya sa inyo nung una. Talagang may mga promises siyang ginagawa. Then yun nga, parang hindi naman pala talaga ano, totoo. Okay, hanggang sa umpisa lang tong taong to. Okay, Knight of Wands, mabait yan, sarap na ibang tao, pero nakamaskara yan, no? Pabago-bago yan, parang hunyang. Pabago-bago yung, ano niya, yung pagkatao. Okay, biglang nagbabago yung ugali niya, yung pagkatao niya rito. So, ikaw naman, ayan, King of Wands or Queen of Wands. Same kayo ng energy, naging mabait naman kayo sa isa't isa, pero ikaw may energy ka rin na talagang siya na yung nagpabago sa'yo. So, alam niyo guys, maging thankful ka na lang. Kasi kung di ka niya sinaktan, hindi mo mamimit, no, yung better person. I mean, yung ikaw na better version, ganon, na mas malakas, mas mas powerful, na mas marami pa palang pwedeng mangyari. Oo. So, by the way, meron tayong Six of Hearts. Oh, may the Lovers. Mamimit mo yung tamang tao. And I think, new person to. Okay, pagkatapos ng heartbreak dito guys, pagkatapos mo mag-move on,
siguro, pwedeng this year, meron kang mamimit na someone new, the lovers, ayan, pwedeng magiging in relationship ka, pero siguro piliin mo na. No, huwag nyo nang hayaan na maulit na naman, na naman yung dati. Okay. Tignan pa natin. Okay, Five of Pentacles, oh. Yun nga lang, parang hindi na ito yung nagiging, ano mo focus mo. Kasi masyado ka nang nagiging matatag. Isipin nyo na lang guys, parang ang daming pangit na nangyari sa inyo, tas parang iniiwasan kayo ng swerte nung pinili nyo tong maling tao na to. Pero nung iniwan nyo guys, pansin nyo na lang, pansin nyo na lang guys na nagiging stable na yung inyong financial. Nagiging maganda yung flow, mas minamahal mo na yung sarili mo. Okay? Four of Wands. So, may nag-aantay sa'yo. Oh. May nag-aantay sa'yo dito. Pwedeng may nakakausap ka na or may someone dito na willing to wait para sa'yo. Pero Five of Pentacles, hindi ka kontento. Parang nakukulangan ka pa sa magiging effort nitong taong to. Page of Wands. Ayun, baka masyadong bata or baka tingin nyo isip bata or baka may naunang pamilya. So, kaya nag-iisip ka dito, masyadong komplikado. So, tama naman to guys, pag-isipan mo maayos yan, no? Tignan natin ano yung nararamdaman sa inyo. Itong person na to, nakadeal mo ngayon, kung masasagap natin yung energy niya. Okay. Okay. Additional message. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Knight of Pentacles, oh. So, ibig sabihin, someone na secure. Someone na nakapokus sa kanyang future. So, someone yun na to. Knight of Pentacles. Pero alam nyo guys, yung past person na nanakit sa inyo, selfish yun. Kasi sarili niya lang yung inisip niya doon. Okay. Nararamdaman sa inyo ng person na kadil mo. The Magician. Oh, may someone na nag-e-effort. Pwedeng, ayan, nakakausap mo na nga yan ngayon. Someone nyo itong nakikita ko, no? May someone dito na mag-e-effort talaga. Talagang tinatrabaho niya to. At makikita mo talaga yung pagiging consistent niya doon sa gusto niya mangyari sa relasyon nyo. At ipapakita niya talaga na parang worth it talaga siya para sa inyo. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong Three of Wands. Okay, Three of Wands. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, willing to wait to sa new person. And gusto niya talagang ibigay yung security para sa inyo. Though hindi nangangako to. Mararamdaman mo parang hindi siya pala salita, hindi siya mahilig mangako. Kaya siguro pagdududahan mo kasi parang dating wala naman siya pinapangako Pero mainam na yun guys, no? Kasi mahirap yung may pangahawakan kang pangako tapos hindi naman maibibigay. So I think itong taong to masipag naman siya, the Magician. So parang action louder than words talaga Parang sa halip na sabihin niya sa inyo, ba't hindi na lang niya gawin? Okay, pero mukhang to, balance naman yung energy niya. Kumbaga, hindi niya naman ipapakita ang sobrang attached, pero abangers to. Kaantay lang talaga sa inyo. Tingnan natin ano naman yung tingin niya sa inyo. Two of Pentacles. Ayan, nakikita ka niya na someone na doubt ka din kasi iniisip mo yung finances mo, iniisip mo yung family mo, yung mga responsibility mo. Nakikita ka niya na someone na responsible and nakaka-amaze. Nakaka-amaze ka na ganyan. Nine of Pentacles. Okay, so guys, yung pinapakita sa akin dito, since Nine of Pentacles to, parang secure din naman siya. Nakikita ka niya na someone na may future ka talaga. Grabe yung pagiging wise mo, yung pagiging workaholic mo. Nakikita ka niya na someone na stable na sa buhay. And kaya nga ganun siya Hindi dahil sa pera ha. Siguro inisip niya na parang itong taong to, parang pangmatagalan. Okay, pwedeng makuha niya yung stability sa inyo. Hindi man to guys sa pera, pwedeng sa relationship talaga, sa connection. Pwede niyang makuha yung stability na yun. Kasi talagang ikaw, focus ka talaga dito. So, by the way, tignan pa natin. Parang nakikita niya na
may potential ka na pwede magstay sa kanya. Okay, the star. Ayan no, sobrang ina-admire ka na tong taong to. Sinasamba ganon yung atake, guys. The star na eh. So, ibig sabihin, pinapangarap ka talaga niya. Gustong-gusto ka talaga niyang makuha, maabot. Ganon. Tingnan pa natin. Ano naman yung magiging effort ng taong yan? Ano yung magiging effort na tong taong to? Meron tayong Queen of Cups. Mabait to. Talagang napakahaba ng pasensya kung makakausap mo niya. Kung makakausap niyo, napaka niya. Kalmado. Someone na parang yun nga, kalmado, someone na tahimik lang, and parang haba ng pasensya. Relax lang siya, chill lang siya, ganon, walang galawan, ganon yung parang nakikita ko sa kanya, as in parang alam niyo yun, guys, parang napaka-professional, tapos parang pastor ba to? Parang maka-Diyos eh. O, parang maka-Diyos tong taong to. So, by the way, 3 of Cups. Celebration, guys, yung 3 of Cups. Okay? So, meron siyang ina-expect na celebration. 4 of Swords. Okay. So, yung effort niya dito, guys. 3 of Cups. Gusto niya talaga, guys, ng something na engrande or celebration. Or willing na siyang pakasalan ka. Yun nga lang, 4 of Swords eh. So, I think nakikita niya kasi na nagda-doubt ka. Then, di ka naman yan ipipressure. Oo. Di ka ipipressure na tong taong to. So, ayan. May communication. Natutuwa lang din talaga siya na nakakausap ka niya. Or nag-uusap kayo. By the way, tingnan natin yung message niya sa inyo. Ano gusto niya sabihin? Ano gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Meron tayong, so many things remind me of you. Diba? Lagi kang naaalala. Hindi pong sanay na siya na nakakausap ka, nakikita ka, kakasama kayo. So, parang maninibago yung energy niya pagka hindi ka na niya nakausap. Ganon. Maninibago tong taong to. I love you unconditionally. So, di niya rin ma-explain kung tinatanong mo talaga na ba't ako pinili mo, bakit mo ako gusto. Ganyan. Or kung doubt ka sa kanya. Actually, mahirap explain ng love. Basta bigla mo na lang naramdaman kung bakit gusto mo yung taong yun. Maraming dahilan kung bakit na-attract ka sa taong yun. Okay? I know. I'm so attracted to you. Diba? Yun. Attracted talaga siya sa inyo. And di niya ma-explain. And I know, I love you unconditionally. So, di niya rin alam eh. Basta ang alam niya, na-attract siya sa inyo. Okay? Zodiac sign. Meron tayong Virgo, Aries, Leo, Taurus, Gemini, and Cancer. Meron tayong Pisces, Capricorn, Taurus, Leo, Aries, and Gemini energy. Okay? So, tignan naman natin guys sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. 3 of Pentacles. So, pag sinabing 3 of Pentacles, guys, medyo nakikita mo siya na someone na parang may conflict. Oo. Pero guys, mukhang goods naman to. Siguro inisip mo lang din talaga yung security mo, then mas nagiging wise ka rin talaga. Especially sa, parang sa magiging estado mo. Kasi ayaw mo na yung, parang kung pipili ka man din, syempre, doon ka na sa taong, marunong mag-provide kahit sabihin natin guys na hindi worth it. Diba? Lagi ko sa inyo guys sasabihin, nasa relasyon, kung babae ka, diba may nagsabi na, kung tingin mo same or paulit-ulit na lang yung nangyayari, parang magkakapareho na lang yung mga taong nakakasalamuha mo, mga taong nakikilala mo, ulit-ulit na lang yung ginagawa nila sa inyo guys. Lagi mong tatandaan na kahit paulit-ulit yon, kailangan hanapin mo pa rin syempre yung tamang tao. Dapat baguhin mo na yung cycle. Hindi sila yung dapat magbago. Dapat ikaw yung magbabago. Ikaw yung, kung pipili ka ng partner, pero mas maganda siguro guys, na mag-focus ka na lang muna siguro talaga sa sarili mo. Oo. Mag-self-love ka muna. Yan, the Hierophant. Naku. Really, maano to maka-Diyos. Pwedeng foreigner tong kadil mo.
So, yung relihiyon yung pwede magiging kalaban mo dyan. Two of Pentacles. Nararamdaman mo sa kanya. Tapos, iniisip mo rito kung matutulungan ka ba niya pagdating sa financial. Okay, kaya niya bang ibigay yung security? Or at least assurance, kahit hindi na sa pera, di ba? Assurance na lang. So, pwede yun yung mga papasok sa isip mo. Or papasok sa isip mo once na ma-meet mo tong taong to. Tignan natin. Ano yung mga dapat mong gawin? The Hangman. Conflict to eh. Huwag mo na ilagay sa conflict yung sarili mo. 10 of Wands. So, kung medyo nagiging palaisipan sa inyo, i-direct mo na. Prangkahin mo na tong taong to. Questionin mo na, no? Kung meron ba siyang plano. 'Di ba? So, meron tayong 8 of Swords. Ayan. 8 of Swords, guys. Medyo ano siya. Pagod ka na eh. Pagod ka na paulit-ulit talaga. So, siguro yung maia-advise ko na lang sa inyo, hindi mo naman kailangan ipilit yung sarili mo. Okay? Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo na parang mahalin kung hindi mo pa kung hindi ka pa talaga ready, 'di ba? Self-love ka muna kasi ang dami pang nangyayari, guys. Okay? Zodiac sign sa'yo, meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, Aquarius, and Scorpio. Last one, Taurus, Leo, Virgo, Scorpio, Cancer, Gemini, Aries. Okay, so by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.